puno ng saging na ahit ng kalabaw. Napakawalang hiyang ang kalabaw yan. Kaya kung alam ko lang ahitin siya, di sana inihisprehan ko na siya ng pamatay ng kalabaw. Kasi syempre bukod sa binili ko ang mga saha na yan, 30 pesos isang puno yan. 30 pesos. Tapos kakainin lang ng kalabaw. Yan. Yan, tapos bukod sa binibili mo siya, yung pagpapagrass cutter at saka gasolina, gagastos ka talaga. Yan, noon inahit din yan, medyo nakarecover ng konti na. Tapos inaahit uli. Yan siya oh. Mga inahit ng kalabaw yan. Yatik talagang kalabaw yan. Tsaka yung may-ari ng kalabaw, napaka walang isip din. Nakakainis. Alam na hindi nakatali ang kanilang kalabaw, itatali dito sa malapit sa mga taniman ko. Tingnan mo yan oh. Simula nung November, kung hindi yan inahit, malaki na yan siya. Yan. Yan kahapon yan. Kahapon yan inahit. Medyo may dahon na sana. Nung unang inahit siya, tinanggalan ko siya ng patay na dahon nung pagkatapos ahitin. Tapos nagkadahon uli. Inahit na naman uli. Ng nati. 2 nati yan eh. Tutusin, pwede na siyang talian eh. Yan. Yan yung mga pininsala ng kalabaw. Itong mga saha na to, hindi ilang to basta binuhat ko papunta dito. Mga binili ko yan. 30 pesos isang saha. Saha ng latundan. Kusta ba? Yan, mga inahit yan. Yan no. Unang-una, katulad kahapon, sa sobrang layo dito, ang bigat, ang hirap, magbubuhat ka pa. Tapos ito lang aabutan mo yan. Yan, mga inahit yan. Meron din dumaing na ang kanyang mga tanim daw, naahit din daw ng 2 nati. Kasi may mga tanim doon banda sa kabilang lote. May mga tanim na ano. Ayan o, tingnan mo. Pinutol ko na lang yan kasi inahit din yan ng kalabaw. Ay, Diyos ko. Sobrang pinaghihirapan ko to. Unang-una, hindi lang pagod ang puhunan ko dito. Ang puhunan ko dito yung gagastos ka talaga ng pera. Pangalawa, yung pagod. Pagod. Yung oras mo. Yan, puro yan mga inahit. Kasi kung hindi siya ahitin, magiging ganito na siya. Yan sana. Yan, 30 pesos yung mga bili ko niyan. O diba? Dapat kunting concern lang yan. Oh. Ang dami no, ang daming napinsala. Ang daming napinsala. Sana naman yung may kalabaw. Kasi for example, yung kalabaw nyo ayaw nyong mapinsala. Katulad din yan ng ng tanim. Ayaw ko rin napipinsala yung tanim ko. Yan oh. Yan sila. O di ilang puno yan. Kahit pa sabihin na babayaran nila yung puno. Kahit pa sabihin na papalitan nila. Sa Tagalaba naman, simula nung November, tutubo yun. Tubo yung puno. November, December, January, February, March, April, mag-6 na buwan na. Dapat malaki na siya, lalo na paglatundan yan. Yan yung mga inahit ng kalabaw. Kayong may-ari ng kalabaw, makonsensya naman kayo, pinagpapaguran ko to. Yan. Pagod. Pera na halos kakainin ko na lang yung iginagastos ko dito. Ginagastusan ko kasi iniisip ko rin na magkaroon din ng mga bunga. Mapapakinabangan ko din. Pero anong ginagawa nyo? Napakawalang naman ninyo. Hindi ibig sabihin na hindi nyo to nakikita kasi kahit kahapon alam nyo na tinaboy namin yung kalabaw.
Okay guys, yan po yun. Kay Roberto Brimon, yung ano mo, yung, yung kalabaw mo parang awa mo na, paki naman. Kung hindi nyo pa yan tatalian, pero ang sabi pwede na daw. Pero kung hindi pa naman pwede, doon nyo itali yan na hindi makakapinsala ng tanim. Okay guys, sobrang naiinis talaga ako. Kaya kung pwede nga lang yung kalabaw tagain din, tatagain ko yan.